Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Batang Mangkukulam. Ano, may nakuha ka ba? Lola, wala pa po eh. Wala. Kahapon wala rin. Ngayon wala na naman. Diba sabi ko sa iyo, mag-uwi ka araw-araw na pinapauwi ko sa iyo. Napakasimple lang naman ang pinapagawa, hindi mo pa magawa. Sa susunod ha, huwag kang uuwi nang wala kang dala. Naintindihan mo ba? Opo, Lola. Oh, bakit nakasimangot ka? Nanginginig pa yung kamay mo. Ano nangyayari sa'yo? Wala po. May nangaaway ba sa'yo sa school? Kung may nangaaway sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Ako nang bahala sa kanila. Huwag kang matatakot sa kanila. Mas makapangyarihan tayo. Tayo ang dapat kinakatakutan. Emil, may kakayahan tayong wala sila. Kaya hindi ka dapat matakot. Naintindihan mo? Lola, gusto ko pong makipag-friends dun sa mga classmate ko po. Gusto ko pong makipaglaro sa kanila. Mukha po kasing masaya yun eh. Makipagkaibigan? Hindi pwede. Dati mo nang ginawa yun, Emil. Anong ginawa nila sa'yo? Binuli ka lang. Pinagkaisahan ka. Pinahirapan. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari sa yung yon sa dati mong eskwelahan, ha? Huwag kang magtiwala sa kanila, Emil. Lahat sila ay pare-parehong masasama. Hindi sila pwedeng kaibiganin. Mga traitor sila. Kaya huwag na huwag ko lang makikitang kasama mo yung mga kaklase mo, ha? Naintindihan mo ba? Pero Lola, mababait naman po sila eh. Lalo po si John. Mabait po siya sa akin. Binigyan po niya ako ng laruan at pagkain. Saka po, kapag wala akong papel, binibigyan po niya ako eh. Kahit si John lang po, Lola. Hindi! Walang kahit na sinong bata ang kakaibiganin mo. Huwag mo na akong dramahan, ha? Huwag kang iiyak-iyak sa harapan ko. Alam na alam kong sa huli, laging tayong dalawa lang ang makakampi. Kapag inapi ka ng mga yon, di ba sa akin ka tumatakbo? Ako ang nagiganti para sa'yo. Kaya dapat sa akin ka makinig. Walang may dudulot sa iyong pakikipagkaibigan na sinasabi mo. Gawin mo ang pinagagawa ko at nang matutunan mo na ang lahat ng tinuturo ko sa iyo. Yun lang ang tanging ipamamana ko sa iyo. Yun ang may iwan kong tanging kakampi mo kapag wala na ako. Naintindihan mo ba? Opo, Lola. Sige na. Magbihis ka na ng pambahay na damit at tulungan mo ako doon sa kusina. Opo. Nasa bakuran si Jacob ng bahay ng maglola dahil sabay silang umuwi ng kaklaseng si Emil. Nakasilip siya sa bintana at mula roon ay dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Wala siyang naiintindihan sa pinag-uusapan ng maglola kaya kunot noo siyang iniwan ng lugar. Nag-iisip siya habang naglalakad. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay ay nagtataka pa rin siya. Tay, sabay po kami umuwi ni Emil kanina. Oh, mabuti naman anak. Kumusta yung pag-aaral niyo? Ayos naman po. Pero kanina po, Tay, dumaan ako sa bahay nila Emil. Napagalitan po siya ng lola niya eh. Pinapagalitan? Bakit naman daw? Ewan ko po. Sinabihan po siya ng lola niya na wag daw pong makikipagkaibigan. Baka kasi dati naaway si Emil. Kaya binawalan na siya ngayon. At saka, baka hindi pa niya kilala mga kaibigan niya. Ganun talaga kapag magulang. Kaya dapat ikaw, sinasabi mo sa amin ng nanay mo kung sino-sino ang mga kinakaibigan mo sa school. Ang mahalaga kasi talaga yung kilala namin sila para di kami nag-aalala. Pero, bakit po parang sinasaktan si Emil ng lola niya? Kasi po kanina nakita ko, umiiyak po si Emil eh. Tapos, sinisigawan siya ng lola niya. Ay naku anak, huwag muna tayong makialam sa problema nila maglola. Hindi natin alam ang problema nila. Saka, kaya na nila yon. Hayaan na natin sila. Pumunta ka na sa kwarto mo ha at magpalit ng damit. Tapos magmerienda ka doon sa kusina. May tinapay sa mesa. Ay, sige po, Tay. Kinabukasan, pagpasok ni Jacob sa eskwela, nakita niya si Emil na naglalakad. Mabagal ang paglalakad nito at patingin-tingin sa paligid,
na parabang may hinahanap. Nilapitan niya ito at ginulat. Ay, hindi nagulat. Mukhang seryoso ka ah. Ano, kumusta ka Emil? Ayos lang. Kahapon di ba sabay tayong umuwi? Nakita ko pinagalitan ka ng lola mo eh. Bakit? Ah, yun ba? Wala yun. Huwag mo na siyang pansinin. Ganun talaga yun eh. Matanda na kasi kaya magagalitin na. Tara, pasok na tayo. Ayo sige. Pero gusto mo, samahan kita mamaya sa pag-uwi para hindi ka pagalitan. Para makilala niya ako. Para payagan na niya tayo maging magkaibigan. Ha? Naku, hindi na. Hindi yun basta papayag, Jacob. Kaya mo na. Hindi ka pwedeng pumunta sa bahay, lalo magagalit si Lola. Ha? Bakit naman? Basta, wag ka na makulit. Tara na, pasok na tayo. Kahit nagtataka si Jacob, hinayaan na lamang niya ang kaibigan. Sa oras ng break time nila, wala na si Emil nang lingunin niya ito sa upuan. Lumabas siya ng classroom para hanapin ang kaibigan. Nakita niya itong naglalakad sa hallway. Tatawagin niya sana pero natigilan siya nang makitang hinilan ni Emil ang buhok ng isang babaeng estudyante. Nagalit ang babae pero wala itong nagawa nang biglang tumakbo palayo si Emil. Dali-dali niyang sinundan ng kaibigan. Nakita niya ito sa isang garden. Nakaupo si Emil sa isang upuan sa ilalim ng malaking puno. Nilapitan niya ito para kausapin pero naisipan niyang tingnan muna ang ginagawa ng kaklase dahil abala ito at seryoso. Gulat na gulat si Jacob nang makitang may hawak na manika si Emil. Hindi maganda ang itsura ng manikang yun. Sobrang luma na ito at nanlilimahid sa dumi. Punit-punit na rin ang damit ng manika at ang ibang parte ay butas pa. Pero mas ikinagulat niya nang makitang tinatahi ni Emil ang manika gamit ang karayom at kulay itim na sinulid. Oh, anong ginagawa mo? Ha? Bakit ka nandito? Sinundan kita. Kita ko na yung manika mo kaya huwag mo na itago sa likod mo, no? Mahilig ka pala sa manika. Wag ka maya, ayos lang naman. Hindi kita tatawanan, no? Ako rin mahilig sa manika pero hindi ganyan. Mga stuffed toy naman yung sa akin. Patingin nga ako ng manika mo. Hindi, wag na. Balik na tayo sa room. Patingin muna ako ng manika mo. Sige na, please. Ayoko nga. Dali na kasi, damot-damot naman oh. Ayoko nga eh. Pinilit ni Jacob na tingnan ng manika. Nakipag-agawan siya sa kaibigan hanggang sa mabitiwan ito ni Emil at nalaglag sa lupa. Natigilan silang dalawa at nakatulalang napatingin sa manika. Gulat na gulat si Jacob nang makitang hindi itim na sinulid ang ginagamit na panahi ni Emil kundi buhok. Hindi na lang siya nakapagsalita. Dali-dali namang hinablot ni Emil ang manika at isinilid sa kanyang bag saka umalis. Hanggang sa pag-uwi ni Jacob ay iniisip pa rin niya kung bakit buhok ang ginagamit ni Emil na panahi. Dahil sa kanyang kuryosidad, itinanong niya ito sa kanyang ama. Anong sabi mo? Buhok ang ginagamit niyang sinulid? Opo, tay. Teka nga, bakit naman siya magdadala ng manika at karayom sa school ninyo? Hindi ko nga po alam eh. Basta yun ang laruan niya. Nakita ko po talaga na tinatahi niya yung manikang yun. Baka naman iba yung tingin mo sa sinulid niya. Baka namalikmata ka lang. Masyado ka kasing curious sa lahat ng bagay eh. Hayaan mo na yan. Basta hindi ka sinasaktan ni Emil. Saka kung ganyan siya, abay iwasan mo na lang kaya. Baka mamaya mainis siya sa iyo at saktan ka pa. Napasimangot si Jacob sa sinabi ng ama. Pero mas nanaig sa kanya ang kuryosidad tungkol sa libangan ni Emil. Nang pumasok siya uli sa eskwela, hinagilap niya ang kaibigan. Wala ito sa loob ng silid-aralan pero naroon na ang bag nito. Tinanong niya ang mga kaklase nila at sinabing nagpunta raw sa banyo si Emil. Seryosong titig ni Jacob sa bag ng kaibigan. Gusto niyang tingnan ang loob nito kung naroon ang manika. Nang wala nang nakatingin sa mga kaklase, palihim na binuksan ni Jacob ang bag ng kaibigan at sinilip ang laman nito. Hindi niya nakita ang manika pero mas ikinagulat niya nang makitang
may kumpol ng buhok sa loob ng bag. Para itong mga buhok na pinagsama-sama lang dahil iba-iba ang kulay at haba. Kinabahan si Jacob at dali-dali isinara ang bag saka bumalik sa kanyang upuan. Nang makita niyang bumalik na ang kaklase, palihim niya itong tiningnan. Nahuli siya nitong nakatingin kaya bigla siyang umiwas ng tingin. Nang uwian na sila, pinaunan niya ang kaibigan na umuwi. Palihim niya itong sinundan. Pagdating sa bahay nito ay nagtago siya sa gilid para makinig sa usapan ng maglola. Ano? May nakuha ka ba? Huwag mong sabihin wala na naman, Emil. Meron po, Lola. Ito po, oh. Aba, ayos. Mukhang marami-rami itong nakuha mo, ah. Kung ganito ba naman lagi ang ginagawa mo, hindi kita mapapagalitan. Sige na, magpalit ka na ng damit at kumain ka na doon sa kusina. Doon muna ako sa kwarto ko. Huwag mo akong iistorbohin, ha? Magiging abala ako ngayong gabi. Opo, Lola. Takang-taka na naman si Jacob sa kanyang nasaksihan. Kinilabutan siya nang makita ang malapad ng ngiti at nanlilisik na tingin ng matandang babae nang iabot ni Emil ang kumpol ng buhok. Ito ang mga hibla ng buhok na nakita ni Jacob sa bag ng kaibigan. Dahil sa kaba ay nagmamadali siyang umuwi at kinuwentong nakita sa kanyang ama. Galing ka na naman doon, Jacob. Sabi ko sa iyong pabayaan mo na ang maglolang yun, di ba? Ikaw talagang bata ka. Naghahanap ka ng gulo, ano? Abay, tigil-tigilan mo yung pagsunod-sunod mo kay Emil, ha? Hindi na maganda ang ginagawa mong yan. Layuan mo na ang batang yon. Pero tay, tama na, Jacob. Tigilan mo ako. Dahil nga sa likas na nagmamalasakit at palaging curious si Jacob, kinausap niya ang kaibigang si Emil habang naglalakad sila pauwi ng bahay isang araw. Hindi siya nito pinapansin kaya lalo niyang kinukulit. pwede ba, Jacob? Kanina ka pa sunod ng sunod sa akin, eh. Sabi ko sa'yo, ayaw na kitang kausapin, eh. Ang kulit-kulit mo naman. Ikaw naman kasi, parang nagtatanong lang, ayaw pang sagutin. Ang simple lang naman ang tanong ko. Bakit kasi nagbigay ka ng mga maraming buhok doon sa lola mo? Para saan ba yun? Anong ginagawa niyo sa buhok na yun at saka saan yung galing? Wala nga kasi. Napakukulit mo naman, eh. Saka isa pa, huwag mo na akong susundan, ha. Huwag mo na akong kaibiganin. Huwag mo na rin akong sasabayan pa uwi ng bahay. Hala, bakit naman? Ano bang ginawa ko? Parang tinatanong ko lang yun, eh. Ang KJ mo. Basta, layuan mo na ako, Jacob. Hindi ko gustong maging kaibigan ka. Huwag ka nang lalapit kahit kailan, ha. Ayoko na sa'yo. Lalong nagtaka si Jacob sa inasta ng kaibigan. Dahil doon ay lalong nagkaroon ng interes na alamin ang sagot sa lahat ng tanong niya. Patakbo na sana si Emil nang bigla na lang napahinto dahil nagulat ito sa nakita. Nang tingnan ni Jacob kung sino ang tila kinatatakutan ng kaibigan, nakita niyang palapit sa kanila ang lola nito. Ilang di pa ang agwat na matandang babae sa kanila pero gumapang na ang kilabot kay Jacob dahil nakita niya ang seryosong mukha ng matanda. Nanlilisik din ang mga mata nito na tila galit na galit sa kanila. Napahawak siya sa braso ng kaibigan pero mabilis namang tinabig ni Emil ang kanyang kamay. Paglapit ng matandang babae sa kanila ay agad itong nagtanong. Emil, di ba sabi ko sa iyo, kalabas ng school ay diretsong uwi? Bakit nandito ka pa sa kalsada at bakit kasama mo na naman yung kutong lupang ita? Lola, hindi ko po siya kasama. Sumunod lang po siya sa akin. Pareho po kasi ang daan namin pauwi. Opo, tama po yun. Hindi naman kami maglalaro kasi magagalit po ang tatay ko. Hindi kita tinatanong. Sa uli-uli, ha? Huwag kang susunod ng susunod sa apo ka. Madami siyang gagawin sa bahay kaya huwag mo siyang abalahin. Opo, sorry po, Lola. Sorry. Hala, umuwi ka na, Emil. Nagsimula ng humakbang si Jacob paalis sa lugar pero ang paningin niya ay nakatuon pa rin sa nakakatakot na mukha ng matandang babae. Titig na titig sa kanya ang lola ni Emil na lalong nagpakabog ng mabilis sa kanyang puso. Nainis sa matanda sa ginawa niyang pakikipagtagisan ng titig kaya dali-dali siyang sinabunutan nito. Ang lakas ng loob mong tingnan ako sa mata.
Ikaw pa lang ang batang hindi yata natatakot sa akin, ha? Gusto mo bang katakutan ako? Ha? Kutong lupa? Rico, bitiwan niyo po ko. Bitiwan niyo po ang buhok ko. Lola, tama na po. Bitiwan niyo na po siya. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Huwag niyo po siyang idamay. Bitiwan niyo po siya, Lola. Ipinagtatanggol mo pa ang batang ito? Nakikipagkaibigan ka sa kanya? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang makikipagkaibigan sa kahit na sino? Napakatigas ng ulo mo. Sa susunod na makita kitang kasama ang kutong lupang ito, gagawin ko rin sa kanya ang mga ginagawa ko sa mga kaibigan mo dati. Huwag po, Lola. Parang awa niyo na po. Huwag niyo na po siyang sasaktan. Dahil ayaw bitiwan ng matanda ang buhok ni Jacob, kinagat na lang niya ang kamay ng lola ni Emil dahilan para mabitiwan siya nito. Pagkatapos ay dali-daling tumakbo pauwi ng bahay si Jacob. Humihingal pa siya pagkapasok ng bahay. Dahil sa takot din niya sa kanyang ama ay hindi niya ikinuwento ang nangyari. Mula din nang mangyari yon, iniwasan na niya si Emil. Natakot na rin siya sa lola nito kaya hinayaan na lang niya ang kaibigan na iwasan siya. Ilang araw pa ang lumipas at napansin na ng ama ni Jacob ang kakaibang nangyayari sa kanya. Jacob! Jacob! Tay, bakit po? Di ba't ikaw ang naligo dito sa banyo? Opo, Tay. Ano itong mga buhok na ito sa sahig ng banyo? Naggupit ka ba ng buhok mo? Po? Hindi po. Maiksi pa naman ang buko eh. Bakit ko naman gugupitin? Yun na nga. Pero kung hindi ka naggupit, bakit maraming buhok dito sa banyo? Hindi ko po alam, Tay. Paano hindi mo alam ikaw pa lang ang naligo dito? Tulog naman ang nanay mo at ang kapatid mo. Hindi pa naman ako pumapasok ng banyo. Sino ngayon ang gagawa nito? Napakaraming buhok niya, no? Gusto mo bang makalbo ka, ha? Huwag kang magugupit ng buhok mo. Paalaman ko lang talaga ako nang kakalbo sa'yo. Tingnan ko nga yung ulo mo. Kapag nakita ko talagang umiksi yung buhok mo, kakalbuin talaga kita. Linisin mo mga buhok nito sa banyo. Opo, Tay. Habang nililinis ni Jacob ang buhok sa banyo, napapaisip siya kung papaanong nagkaroon ng mga buhok doon. Kumarap siya sa salamin at hinawakan ng kanyang buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang kada hawak niya ay may sumasamang buhok sa kanyang kamay. Paulit-ulit niyang ginawa at palagi siyang may nakukuhang buhok hanggang sa natakot na siya at napaiyak. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang ama at umiiyak na sinabi dito ang kanyang natuklasan. Anong sinasabi mong lalalagas ang buhok mo? Ako ba'y pinaglololoko mo? Totoo po, Tay. Tingnan niyo po, oh. Natatanggal ang mga buko. Bakit po ganito? Baka maubos ang buko. Ayoko pong makalbo, Tay. Tingnan niyo po, oh. Natatanggal talaga sila eh. Ano ba yan? Patingin nga. Aba, langya. Oo nga. Kada hawak ko sa buhok mo may sumasamang hibla. Bakit ba ganyan? Ano bang nilagay mo sa ulo mo? Umamin ka nga sa akin, bata ka. Anong nilagay mo sa ulo mo? May pinaglaruan ka bang gamit ng nanay mo? Wala po, Tay. Wala po talaga, promise po. Bakit nga naglalagas ang buhok mo? Sandali nga lang at gigisingin ko ang nanay mo. Pinuntahan ni John ang kanyang asawa sa kwarto at ginising ito. Takang-taka ang asawa niyang si Sophie nang marinig ang sinabi ni John. Dali-dali silang nagpunta sa sala dahil naroon si Jacob at umiiyak na sa takot. Sinasabi mo dyan, ano naglalagas ang buhok ng anak mo? Patingin nga, Jacob. Ay, mauubos na ba ang buhok ko? May sakit ba ako? Bakit natatanggal ang buhok ko? Aba, natatanggal nga. Ganon. Yan nga sinasabi ko sa iyo Bili ka ng bili ng kung ano-anong shampoo online. Baka hindi pwede sa bata mga yon. O kaya fake yon. Tingnan mo nangyayari sa anak mo. Hindi ko naman pinagagamit sa kanila yun eh. Gumagamit ka ba ng shampoo na yon, ha, Jacob? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong gagamitin ng mga shampoo ko sa banyo? Hindi ko naman po ginagamit yun, Nay eh. Obserbahan muna natin. Sa ngayon alisin mo ang mga shampoo na binili mo sa online doon sa banyo. Tapos bumili ka ng mild na shampoo, baka kasi hindi pwede sa bata yung mga pang-adult. Kapag hindi yan naging okay dali na natin siya sa ospital.
Sige. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin natatapos ang paglalagas ng buhok ni Jacob. Dinala na siya ng mga magulang sa doktor para patingnan pero wala namang nakitang masama. Pinapalitan na lang sa kanila ang shampoo na ginagamit ni Jacob. Binigyan din siya ng mga vitamins para mapunuan ang kakulangan niya sa nutrients. Pero dumaan pa ang mga araw at hindi pa rin gumagaling ang paglalagas ng buhok. Bukod doon ay wala namang ibang nararamdaman si Jacob. Patuloy lang sa pagnipis ng buhok niya. At napansin na rin ng kanyang mga magulang na wala nang tumutubong buhok sa ulo niya. May pagkakataon na ayaw nang pumasok ni Jacob sa eskwelahan. Isang araw, pumasok siya na nakasuot ng sombrero. Hiyang-hiya siya dahil iniisip niya na baka tuksuin siya ng mga kaklase kaya naglalakad siyang nakayuko. Nakita siya ni Emil kaya nilapitan siya nito. Ilang araw kang hindi pumasok Nagkasakit ka ba, Jacob? Hindi ko alam kung sakit nga ito. Pero kasi nauubos ko yung buko dahil naglalagas. Hindi naman namin alam kung bakit. Ano? Patingin nga. Ayoko, nakakaya. Wag na lang. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko lang makita kung totoo nga. Ayoko nga, pagtatawanan mo lang ako Hindi nga sabi, patingin na. Nagihilahan sila sa suot na sombrero ni Jacob pero dahil doon ay lalo itong natanggal at tuluyang nahulog sa lupa. Natigilan si Emil at nanlaki ang mga mata sa pagkabigla nang makita niya ang kalagayan ng kaibigan. Pinulot ni Emil ang sombrero at isinutuli kay Jacob. Alam ko na kung sino gumawa niyan sa'yo. Huwag ka mag-alala, pagagalingin kita. Paano? Basta, akong bahala sa'yo. Basta sikreto lang natin to Huwag nating sasabihin kahit kanino. Oo, promise. Ano ba yun? Mga mangkukulam kasi kami. Lagi ako inutusan ni Lola na manguha ng mga buhok tapos ginagamit namin yun sa pangkukulam. Tinuturuan niya kasi ako. Marunong na ako kaya kayang-kaya kitang pagalingin. Huwag mo nang problemahin yan. Ano yung kulam, Emil? Basta, hindi mo alam yun. Ibig sabihin, kinulam ako ng lola mo? Hindi ko rin alam. Kasi sabi ni Lola, hindi lang naman daw kami ang mangkukulam sa mundo Marami din kakaya namin. Pero, pwede namin pagalingin ng taong kinulam ng ibang mangkukulam. Ibig sabihin, mapapagaling mo ako? Siguro. Wala namang masama kung susubukan natin paano mo yun gagawin? Ay, oo nga pala. Kailangan ko ng buhok mo. Hala, kaunti na nga lang ang buhok ko, babawasan mo pa. O sige, wag na. Ayaw mo yatang gumaling bukas pala, sabi ni Lola aalis daw siya. Gabi na siya uuwi. Daan ka sa bahay bago ka umuwi. Gagawan kita ng orasyon. Ano naman yung orasyon? Ay nako, basta. Mahirap kasing sabihin yun Basta secret lang to Walang pwedeng makalam nito. Naintindihan mo ba? Oo nga. Gusto ko na rin gumaling Magpapahalam na lang ako kina nanay at tatay. Wag. Kahit sa kanila hindi dapat sabihin. Hindi nila dapat malaman yun. Sikreto nga, di ba? Pagagalitan ako nun kapag hindi ako nagpaalam Basta, bukas na lang. Hinapukasan, pinilit siya ni Emil na huwag na silang pumasok sa hapon dahil gagamutin na raw siya nito. Sa kagustuhan ni Jacob na gumaling na, sumama siya sa kaibigan sa bahay nito. Yun ang unang pagkakataon na makapasok siya sa bahay ng kanyang kaklase. Unang tapak pa lang niya sa loob ng bahay ay nakaramdam na agad siya ng kilabot. Inilibot niya ang paningin sa buong bahay. Nagtataka siya dahil kulay itim ang kortina sa bintana. Palagi ding nakasara ang mga bintana. Pagkapasok nila ay kaagad ding isinara ni Emil ang pinto at inilak pa ito. Walang bumbilya ang bahay. Tanging kandila lang ang ilaw nila. Nanlaki pa ang mga mata ni Jacob nang makita ang kandila na nakatulos sa gitna ng mesa sa kusina at sa sala. Inaya siya ni Emil sa isang kwarto. Pagkapasok niya, humabog ng malakas ang kanyang dibdib.
dahil sobrang daming kandilang kulay itim sa silid na yon. Marami ding manika na kagaya ng laruan ni Emil. Bakit ang dami mong laruan na manika dito? Hindi ko yan laruan. Ginagamit namin yan sa pangkukulam. Ay, naalala ko pala. Baka nga si Lola ang kumulam sa'yo. Kasi nung araw na nakita niya tayo magkasama, sinabi niya sa akin pagka-uwi namin na ang ganda raw ng buhok mo. Madulas at makintab. Nakita ko mata niya nun eh. Kakaiba kong tumingin. Kapag ganun na siya tumingin, ibig sabihin nun, may paglalaro na naman siya. Siguro nung sinabunutan ka niya, baka nakakuha siya ng buhok mo eh. Kaya nagamit niya sa pangkukulam sa'yo. Kung nagagandahan siya sa buhok ko eh, bakit niya nilalagas? Ganun kasi matuwa ang lola ko. Kapag may nagugustuhan siya o kinaingitan sa isang tao, inaalis niya sa kanya. Kasi ayaw niyang makita. Nakakaramdam siya ng galit sa kainggit. Kaya kinukulam niya. Ako, nakakatakot pala yung lola mo. Bakit ka ba tumitira sa kanya? Eh siya naman ako titira. Si lola lang ang kasama ko dito sa bahay. Wala na akong magulang. Jacob, si lola lang ang nag-alaga sa akin at saka nagpapaaral. Saka, kawawa naman ang lola ko kapag iniwan ko pa siya. Dalawa na nga lang kami na magkasama eh. Eh nasaan ba yung nanay at tatay mo? Matagal na silang patay. Anong nangyari sa kanila? Hindi ko alam eh. Maliit pa raw ako nang mangyari yun. Hindi na ikinuwento sa akin ni Lola. Huwag na nga tayo magkwentuhan. Dapat makontra ko na yung kulam ni Lola sa'yo bago pa siya makauwi ng bahay. Halika na, simulan na natin. Ano bang gagawin ko? Maupo ka lang dito sa sahig. At kahit anong mangyari, kahit takot na takot ka na, huwag kang tatakbo palabas ha. Kasi kapag ginawa mo yon, mamamatay ka. Ha? Hindi nga. Totoo ba? Oo. Mukha ba ako nagbibiro? Eh nakakatakot naman yan. Ayoko pang mamatay. Ayaw mo bang gumaling? Saka kapag hindi natin ito gagawin, pwede ka rin mamatay. Kapag wala ka ng buhok na malalagas, susunod naman mga balahibo mo. Tapos kuko. Tapos ngipin. Unti-unti hanggang mamatay ka rin. Kaya kailangan na natin gawin to ngayon, no? Kasi kung hindi ngayon, Jacob, wala na tayong ibang araw na gagawin to. Kapag nalaman ni Lola na pinapasok kita sa bahay namin, papatayin ako nun. Kapag napagaling kita, wala na siyang magagawa sa'yo. Hindi ka na niya masasaktan uli. Ano? Ayaw ka ba? Nakakatakot kasi, Emily. Ano ba yan? Parang hindi ka lalaki. Ang duwag-duwag mo. Dali na, umupo ka na dyan. Napilitang umupo si Jacob sa sahig kahit kinakabahan. Pinanood niya lang ang kaibigan sa ginagawa nito. Sa tuwing magtatanong siya, sumisenyas itong huwag maingay kaya tumatahimik na lang siya. Nagsimula na magsindi ng kandila si Emil. Itinulos niya yon sa sahig sa tapat ni Jacob. Pagkatapos ay kumuha siya ng manika. Gumumpit din siya ng ilang hibla ng buhok kay Jacob at itinali sa manika gamit ang itim na sinulid. Pagkatapos ay inilapag ang manika sa sahig katabi ng kandilang may sindi. May kinuha pang librong itim si Emil at saka karayom. Pagkatapos ay naupo siya sa tapat ni Jacob. Binuklat niya ang libro at hinanap ang tamang orasyon na gagamitin. Pagkatapos ay binasa yun ng paulit-ulit. Nanginginig naman sa takot si Jacob dahil sa pagbigkas ni Emil ng mga katagang yon. Pakiramdam niya ay hindi siya kaibigan ng boses na gamit nito. Saradong-sarado ang silid na yon kaya walang pumapasok na hangin pero nanlalaki ang mga mata ni Jacob sa pagtataka dahil parang hinahangin ang apoy ng kandila. Lumalakas ang usok nito at pinupuno ang silid. Paikot-ikot sa buong silid ang usok na yon. Napapatakip na rin ang ilong si Jacob dahil sa tapang ng amoy ng usok ng kandila. Maya-maya ay kinuha ni Emil ang karayom at nilagyan ng buhok na galing din kay Jacob. Pagkatapos ay sinimulan ng tahiin ni Emil ang manika gamit ang buhok ni Jacob. Kada tahi niya sa manika ay nag-uusal ng orasyon si Emil. Ilang segundo rin niyang ginagawa yon bago siya huminto. Pagkatapos, itinapat niya ang manika sa kandilang may sindi
at hinayaan itong masunog. Amoy na amoy ang nasusunog na buhok na humahalo sa amoy ng usok ng kandila. Lalong umitim ang usok na pumapalibot sa buong silid. Nakakaramdam na rin si Jacob ng ginaw na nanunuot sa kanyang balat. Nagtatayuan na ang kanyang balahibo sa katawan. Hindi siya makapagsalita dahil sa takot. Hindi rin siya makagalaw sa kinauupuan. Para siyang napako doon at ang tanging nagagawa niya lang ay ang panoorin ng kaibigan sa ginagawa nito. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa tuluyan ng nasunog ang manika. Kumuha si Emil ng abo at inihalo sa langis. Pagkatapos ay pinahiran niya si Jacob sa noo, sa mga kamay at paa, tsaka sa likod at tiyan. Ang natitirang langis ay inihaplas ni Emil sa kanyang palad. Pagkatapos ay ipinahid niya sa buhok ni Jacob habang nag-uusal ng mga dasal na hindi naman maintindihan dahil ibang lingwahe ito. Pagkatapos noon ay pinatay na ni Emil ang apoy ng kandila. Tapos na, umuwi ka na. Magmadali ka ha. Ako na ang bahala magligpit dito. Ha? Nararamdaman kong nagmamadali ng umuwi ang lola ko. Kailangan mo nang umalis dito, dali. Umuwi ka na, Jacob. Dalian mo ha, umuwi ka na. Nagtataka man si Jacob, wala na siyang magawa dahil pinagtutulakan na siya ni Emil palabas ng bahay. Nang nasa labas na siya, dahan-dahan pa siyang naglakad paalis dahil ibinabalik pa niya sa wisyo ang kanyang sarili. Nangangatog pa rin ang mga tuhod niya dahil sa takot. Pero nang maisip niya ang itsura ng lola ni Emil na nagagalit, lalong kumabog ang dibdib niya. Dali-dali siyang tumakbo pauwi ng bahay. Sa sobrang takot niya ay hindi na siya makapagsalita ng tanungin ng mga magulang kung bakit siya nagmamadali at namumutla. Bumagsak siya sa sahig at nahimatay. Nilagnat siya ng buong gabi. Panay ang ungol niya dahil sa masasamang panaginip. Nagsasalita pa siya habang tulog. Sobrang nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil kahit nagdidiliryo na siya sa taas ng lagnat ay halata ring may kinatatakutan si Jacob. Binantayan nila ang lagnat ni Jacob at inalagaan ito sa pagpunas ng bimpong binasa sa malgamgam na tubig. Madaling araw na nang unti-unting bumaba ang lagnat ni Jacob. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Pumalma na rin si Jacob at mahimbing nang nakatulog. Tanghali na siyang nagising. Nang lalambot pa ang kanyang katawan kaya hindi niya kayang lumabas ng kwarto. Narinig ng kanyang ama ang ginagawa niyang ingay kaya pumasok ito sa silid. Jacob, gising ka na pala anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tay, hindi na ba maglalagas ang buko? Gagaling na ba ako? Ano bang tanong yan? Wala ka namang sakit anak. Di ba nga ang sabi ng doktor, kulang ka lang sa vitamins at saka hindi hiyang sayo yung shampoo mo? Kapag hindi pa rin pwede yung shampoo na ginagamit mo ngayon, papalitan na lang natin ulit. Teka, matanong nga kita, sobra kaming nag-alala ng nanay mo. Umuwi ka kahapon na takot at namumutla. Tapos ang baho ng amoy mo, amoy usok ka, may langis sa katawan mo. Saka ang ulo mo, ang baho. Saan ka ba nagsusuot ha? Saan ka naglaro? Sino kasama mo? Po? Wala po. Binubuli ka ba sa school? Umaming ka ha? Ituro mo kung sino nang maisumbong natin sa advisor mo. Wala po, tay. Nadumihan lang siguro ako kasi ang likod ko po sa school eh. Naglalaro po ako sa garden doon sa may swing at slide po. Ay nako, ikaw na bata ka talaga oh. Jan, ano ba yan? Gising na ba ang anak mo? Bakit parang pinapagalitan mo yata? Magaling na ba? Pinagsasabihan ko lang. Tinatanong ko lang naman kung anong ginawa niya sa eskwelahan at kung bakit gano'n ang itsura ng umuwi kahapon. Ay pabayaan mo na muna magpahinga ang anak mo. Kagagaling lang niya sa sakit eh. Gusto mong mabinat yan? Anak, nagugutom ka ba? Hindi ka kumain kagabi eh. Halika, doon tayo sa kusina. Kumain ka muna ng lugaw para hindi mabigla ang tiyan mo.
Inalalayan siya ng kanyang ina papunta sa kusina. Ipinaghanda siya nito at binantayan din habang kumakain. Iniisip ni Jacob ang kaibigang si Emil kaysa sa kanyang sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Hindi naman niya magawang ikwento sa kanyang mga magulang ang ginawa nilang magkaibigan dahil nangako siya kay Emil na wala siyang pagsasabihan ng sikreto nito. Pero nag-aalala siya kung ano na ang nangyayari sa kaibigan. Ilang araw ding hindi nakapasok si Jacob dahil hindi pa gaanong nakakabawi ang katawan niya mula sa trangkaso. Nang pumasok na siya sa eskwelahan, kaagad niyang hinanap si Emil. Buong araw siyang naghintay sa kaibigan pero hindi ito pumasok. Nang itanong niya sa kanilang guro ay doon niya nalaman na inalis na si Emil ng kanyang lola dahil itatransfer na ito sa probinsya. Uuwi na raw ang maglola sa kanilang lugar. Sobrang nalungkot si Jacob nang malaman yon. Nang uwian na, dinaanan niya ang bahay ng kaibigan. Wala nang nakatira doon. Nakatiwangwang na ang bahay at wala nang kagamit-gamit ang loob. Papasok pa sana siya pero lumabas ang isang babae na katatapos lang maglinis. Itinanong niya kung nasaan na ang maglolang nakatira doon. Sinabi ng babae na ilang araw nang wala ang maglola dahil umalis na ang mga ito. Laglag ang balikat ni Jacob habang naglalakad pa uwi. Sobrang lungkot niya at nakatulala lang siya sa may bintana nila pagka-uwi. Oh anak, Jacob, bakit parang ang layo ng tingin mo dyan? Parang ang laki-laki ng problema mong bata ka. Ano bang iniisip mo? Nay, si Emil po kasi, umalis na po sila ng lola niya. Ang sabi, umuwi na raw po sa probinsya. Ganun talaga anak. Baka nahihirapan na sila sa financial kaya umuwi na lang sa kanila. Mas okay na rin yun kasi sobrang tanda na ng lola na kaklase mong yun. Sa probinsya, matutulungan sila ng mga kamag-anakan nila doon. Magkikita pa po kaya kami? Malay mo naman anak. Huwag mo nang problemahin yon. Magiging okay din sila. Ilang araw pa ang lumipas at napansin na ni Jacob na hindi na nababawasan ang paglagas ng kanyang buhok. Nangangati na rin ang kanyang anit kaya naiirita siya at kamot ng kamot. Ano ba yan, Jacob? Bakit ka ba kamot ng kamot sa ulo mo? Ang kati po kasi pa eh. Ang kati po kasi tay eh. May dandruff ka ba? Hindi na naman bahiyag yung shampoo mo. Ay nako, ano ba namang ulo yan? Wala nang nakasundo na shampoo. Lumapit ka nga dito, titingnan ko. Eto tayo. Makati po banda dito. Ay, hindi anak. Wala ka namang balakubak eh. May mga tumutubo ka ng buhok. May mga baby hair ka na eh oh. Magandang senyales yan. Ibig sabihin, nahiyang mo na yung herbal shampoo na tinitinda ng kapitbahay nating nagne-networking. Maganda yan. Ituloy-tuloy mo lang yung paggamit. Mukhang bumabalik na yung sigla ng buhok mo. Talaga po tay? Oo, kaya wag mong kamutin ang kamutin. Hayaan mo lang. Baka mamaya masugat pa yan at matanggal na naman yung bagong buhok. Naku, salamat naman po. Hindi na ako gagamit ng sombrero kaya panyo na itatakip sa ulo ko. Di na rin ako tutoksoy ng mga kaklase ko na napapanot. Tumutubo na yung buhok ko. Ibig sabihin talagang magaling na ako. Tama si Emil. Gumaling nga ako sa ginawa namin na yon. Ano ka mo? Ay, wala po. Ang sabi ko po, sana nakikita ni Emil na gumagaling na ako. Wala na yun, di ba? Mukhang naging close nga kayo ng batang yon. Kahit weird ang maglola na yon. Ilag ang mga tao sa kanila kasi napakasungit na matandang yun eh. Pero mabait po si Emil, tay. Oo, wala naman akong sinabi na hindi mabait yung bata eh. Dahil sa katuwaan ni Jacob, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Tuwang-tuwa siya dahil tumutubo na uli ang kanyang buhok. Lalo niya itong inalagaan dahil sa takot na baka maulit ang paglalagas. Naging masela naman siya at nagagalit kapag may ibang tao na hinahawakan ang kanyang buhok. Nagkatroma dahil sa ginawang pananabunot sa kanya ng lola ni Emil.
Tao po! Mga Arnold! Magbilan po ako! Tao po! Sandali! Nandyan na! Hoy, ano ba yon? Pasensya na po kung ginabi ako. May tinda pa po ba kayong balot? Kahit po ilang piraso lang. Naglili po kasi ang misis ko eh. Ano ka mo? Naglili ang asawa mo. Nako, ubus na yung lutong balot ko. Puro hilaw na lang itong nandito. Ayos na pong ilaw. Kami na lang po magluluto. O sige, mas mabuti nga yung bumili ka ng hilaw kaysa wala kang maiuwi. Kung naglili ang asawa mo, nako, mabagsik yan. Yun na nga po eh. Mga ilan ba yung kailangan mong balot? Kahit ilang piraso lang po. Mga 10 siguro. Para meron din ako. Nako, itago mo. Baka hindi ka mabigyan. Ang mga naglilihi, may mga ugaling madamot ang mga yan. Kapag tulog na, saka ka kumain. Baka kasi paubos mo sa asawa mo yung 10 balot high blood naman siya. Lalong iinit ang dugo niya sa'yo. Teka, sandali lang. Ikukuha kita ng balot. Sige po, salamat po. Pumasok si Mang Arnold sa loob ng bahay para kumuha ng balot. Nanlalaki ang mata niya sa tuwa dahil merong bumili sa kanya kahit gabi na. Binuksan niya ang tiklis kung saan nakalagay ang mga balot na naipon niya mula sa mga pugad. Kakaiba ang kanyang pagngisi habang isinisilid sa plastik ang 10 balot. Muli niyang ibinalik sa normal ang itsura ng muka bago niya uli harapin ang lalaki. Eto ng balot mo. Tsak na magiging masaya ang asawa mo dahil talagang masarap ang tinda namin balot. Nako, salamat po talaga Mang Arnold. Ito pong bayad ko. Huwag mo nang bayaran. Bigay ko na lang yan para maging malusog ang mag-ina mo. Kapag hindi na naglilihi ang asawa mo bumalik ka uli. May bayad na yon. Hala, hindi nga po Manong. Oo, sige na. Umalis ka na. Bago pa magbago yung isip ko. Baka hinahanap ka na ng asawa mo, ilaga mo na yung balot. Ay sige po Mang Arnold, salamat po talaga. O paano, uwi na po ako. Sige, ingat. Malapad ang ngiti ng matandang lalaki nang umalis si Pons. Sinundan pa niya ito ng matalim na tingin. Halos maglabasa ng mga ngipin niya dahil sa tuwa. Nagulat pa siya na magsalita ang asawa niyang si Aling Huling. Arnold, anong tinitingnan mo dyan? Ang layo ng sipat mo ah. May bumili kasi ng balot kanina. Bumili lang ng balot, ganyan nakalapad ang ngiti mo. Araw-araw namang may bumibili ng balot sa atin ah. Siguro babaeng maganda yan. Ikaw na matanda ka ha, basta babae halos maglaway ka dyan. Uy, ikaw naman, nagselos ka kagad. Lalaki ang bumili ng balot. Hoy, lalaki naman pala bakit ngiti-ngiti ka? Ang binili niyang balot para sa asawa niyang naglilihi. Hindi ba't nakakatuwa? Binigay ko sa kanya ang espesyal nating mga itlog para maging malusog ang anak nila. Magandang balita nga yan. Kapag ganyan, wala tayong dapat pag-awayan. Teka, nasa na ba si Alvin? Bakit hindi pa siya naghahanda ng hapunan? Nasa itlogan pa. Kumukuha ng mga balot para sa hapunan. Ay, ganun ba? Di hintay na natin. Maglalagay ako ng mga plato sa lamesa para pagdating niya kakain na lang tayo. Na binalahibuhan ko na. Hihain mo na. Ay, sige. Nakahanda ang hapag nang dumating ang anak niyang si Alvin. Dala ang mga balot na hilaw pa. Iniligay niya yun sa ibabaw ng mesa. Nandiyan ka na pala, Alvin. Tayo na kumain. Ikaw na lang ang hinihintay namin ng nanay mo. Napakarami naman yatang balot ang kinuha mo. Mauubos ba natin lahat yan? Ititinda ko po yung iba bukas, Tay. Nagiging mabili ang mga balot natin dahil masarap daw at laging bago Mas dumadami ang mga suki ko habang ako'y naglalako. Mabuti naman kung ganon. Wala ka bang nagiging suki na buntis? Wala pa po, Nay. Karamihan mga lalaki ang bumibili. Madalas yung mga nagiinuman saka mga security guard. Ayos lang yan.
Meron naman tayong aalagaan na buntis. Buntis po? May nahanap po kayong buntis? May bumili kanina sa tatay mo na lalaki. Naglilihi daw ang asawa niya. Aba, ayos po yan. Ako na ho siguro ang magbabantay sa bahay nila. Ibinigay ho ba ninyo yung mga espesyal nating balot? Ay oo, syempre. Yun talagang ibinigay ko at hindi ko na pinabayaran. Huwag mo nang alalahanin ang pagbabantay sa kanila. Pabayaan mo na kami ng nanay mo doon. Baka mamaya kung ano pang isipin ng mga tao kapag nakita kang umaali-aligid sa bahay ng mag-asawang yon. Hayaan mo, tayo rin naman ang makikinabang sa biyayang ito. Sa bagay po. Pero mag-iingat po kayo ni nanay ha. Baka matulad na naman po sa dati na pinagbababoto kayo ng mga tao dahil pinagkamalang kayong halimaw. Aba, ano bang pinagkamalan ng sinasabi mo? Tama naman sila Mga aswang tayo. Hindi nga lang nila mapatunayan yon hanggang bintang lang ang kaya nilang gawin. Saka, hindi naman sila mananalo sa kagaya nating may kakaibang kapangyarihan mga takot nga sila sa aswang Tay, iba pa rin po yung nag-iingat no? Oo naman, alam ko. Huwag mo nang alalahanin yan ha. Palagi naman kaming nag-iingat ng nanay mo Tama yan. Tara na kayo. Kumain na tayo. Nakahanda na ang pagkain. Huwag na ninyong paghintayin to. Lumapit na sila sa mesa at naupo sa upuan. Sinimulan nilang kainin ang kinatay na itik at mga balot na hilaw. Sarap na sarap sila sa kanilang hapunan. Mas naging ganado si Mang Arnold habang kumakain dahil naiisip niya ang buntis na aalagaan nila hanggang sa pwede nang anihin ng sanggol sa sinapupunan ng babae. Ang mga ngiti mong yan, Arnold, talagang hindi mo maitago na. Sino bang hindi matutuwa kung makakatikim na naman tayo ng masarap na pagkain? Matagal-tagal din tayong hindi nakakatikim ng espesyal na putahe. Talagang nakakasabik. Bakit? Hindi ka ba nangangasim huli? Pabayaan mo na po yan si tatay, nay. Parang hindi mo naman siya kilala. Yan na lang ang nagpapasaya sa kanya Saka tama naman siya Nakakaumay din yung araw-araw na pagkain ng itik at balot. Tama lang na paminsan-minsan kumain tayo ng espesyal na putahe. Minsan lang po ito. Mahirap na kasing makapambiktima sa panahon ngayon Pero kapag ganitong buntis, madali lang para sa atin. Basta, ingat lang tayo sa mga pangontra ng mga tao laban sa mga kagaya nating aswang. Kahit papaano malakas din ang pakiramdam nila Kahit hindi sila maniniwala na may aswang, sumusunod pa rin sila sa mga tradisyon ng mga matatanda noon Kaya nga bukas, pupuntahan ko yung bahay nila para alamin ang kalagayan ng mag-asawang yon. Kukumustahin ko lang sila kung inaalagaan nila yung ating masarap na pagkain. Hindi sa binabawalan ko kayong dalawa ha. Pero basta lagi lang ninyong tatandaan, mag-iingat kayo palagi. Palagi naman kami nag-iingat huli. Hindi naman ako aabot sa edad kong ito kung hindi ako maingat. Mag-relax ka lang dyan. Kami na ng anak mo ang bahala sa lahat. Dahil hindi na makapaghintay si Mang Arnold, isang gabi pinuntahan niya ang bahay ng lalaking bumili sa kanya ng balot. Malakas ang kanyang pangamoy kapag nasaan yung aswang. Makikilala niya ang babaeng buntis na kumain ng balot na nilagyan niya ng orasyon. Maingat na inisa-isa ni Mang Arnold ang mga bahay sa kanilang lugar para hanapin ang buntis. May mga bahay na dikit-dikit kaya sa bubungan siya nanulay. May buwan ng mga sandaling yon kaya mas malakas ang kakayahan niya lalo pat nasaan yung aswang siya. Sinikap niyang amuyin ang buntis na nakakain ng balot. Maya-maya ay nakaamoy na din siya ng napakabango para sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata at lalo pang naging kulay pula. Napangiti siya ng malapad dahilan para maglitawan ng matutulis niyang ngipin at pangil. Tumulo na rin ang malapot niyang laway dahil sa pagkasabik. Para siyang nawala sa sarili nang maamoy ang mabangong sanggol na nasa sinapupunan. Para siyang asong sisingot-singot sa bubungan dahil sa paghahanap kung nasan banda nakatira ang mag-asawa. Hanggang sa mapahinto na siya sa tapat ng isang unit ng apartment
na may 2 palapag. Idinikit niya ang tenga sa yero para marinig kung ano ang kaganapan sa loob ng unit na yun. Nakita pa siya ng butas sa yero. Dahil may parte sa bubong na nabubulok na, kaya nabubutas na. Sumilip siya doon at saktong nakita niya ang mag-asawa na nasa sala at nanonood ng TV. Lalong nanlaki ang mga mata ni Mang Arnold na halos lumuwanan na makita ang buntis. Aba, talagang kinain niya yung balot na yon. Naamoy ko ang malusog na sangkol sa sinapupunan niya eh. Pero hindi pa ito ang panahon para anihin ang pagkain. Kailangan pampalakiin para mas masarap kainin. Papantayan kita palagi. Tinandaan ko na ang nasa tiyan mong yan para wala nang ibang aswang ang pwedeng gumalaw sa'yo. Dahil sa kanyang paggalaw, napalakas ang pag-ingay ng yero, dahilan para makuha ang atensyon ng babae. Sinabihan nito ang asawa na may kung anong nasa bubungan. Ano ka ba, Han? Parang di ka naman sanay dito sa lugar natin. Nakakabulao na mga pusang gala na panay takbo sa bubungan eh. Tingnan mo yung butas doon sa yero, lumalaki na. Ilang beses ko nang nireport yan sa may-ari pero wala pa raw ang asawa niyang gagawa ng bubong eh. Wala nang ang kisam eh, butas pa ang bubong. Pabuti na lang at hindi pa nagtatag-ulan. Kaya mo, sa rest day ko pupunta ko uli yung may-ari ng apartment para sabihin uli yan. Saka, palalagyan ko na ng harang ang mga gilid para hindi na magpuntahan ng mga pusa. Ang iingay na rin. Hindi na rin ako makatulog minsan eh. Lalo kapag may naglalandian. Napabuntong hininga na lang si Mang Arnold nang marinig ang sinabi ni Pons. Nakahinga siya ng maluwag. Maingat siyang naglakad palis para hindi mabulahaw ang mga nakatira doon. Nasaan yung pusa siya ng talunin ng mataas na bubong hanggang sa makababa sa lupa. Mabilis siyang tumakbo hanggang sa makauwi ng bahay. Nagulat pa siya nang salubungin siya ng asawang si Aling Huling. Sabi ko na nga ba't umalis ka eh? Hinagilap mo ba yung buntis, Arnold? Oo, nakita ko na kung saan sila nakatira huling. Tagumpay. Kinain nga ng babae ang balot na ibinigay natin. Nasa sinapupunan na niya ang binhi. Kitang-kita kong sumasabay ito sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan ng babaeng yun eh. Hindi magtatagal, lalaki ang binhi at unti-unti niyang sisip-sipin ang malusog na bata. Magkakaroon na rin tayo ng pagkaing espesyal. Anong lugar nila, Arnold? Hindi naman ba delikado? Hindi. Palagay ko hindi naman. Walang kahit anong pangontra sa mga aswang na nakalagay sa bahay na yun eh. Napakadali rin puntahan lalo na kapag nasaan yung pusa. Basta huwag mong alalahanin at kayang-kaya kong akyatin ang tirahan nila kahit nasa 2 palapag sila. 2 palapag? Oo, pero kayang-kaya mong akyatin kahit matanda ka na. Madali lang gawin kapag nasaan yung pusa. Ay, sige. Malalaman natin yan. Pumasok ka na nga sa kwarto at nang makatulog na tayo. Sana lumipas ng mabilis sa mga araw. Sabik na ako matikman yung espesyal na pagkain yon. Magtiis-tiis ka munang matanda ka. Kailangan ding planuhin ang lahat. Delikado na rin lalo na't nasa mataong lugar tayo. Ang hirap kumilos. Sa panahon ngayon wala nang maniniwala sa mga aswang. Lalo na sa lugar na ito. Wala man lang kahit anong pangontrang nakalagay sa bahay nila Kaya napakadali lang nilang biktimahin. Huwag ka mag-isip ng napakadali lang ang buhay. Tumanda ka ng aswang at marami na tayo mga pinagdaanan sa kamay ng mga tao. Hindi ka pa rin natuto. Alalahanin mo ha, may anak tayo. Hindi pwedeng maiwang mag-isa si Alvin. Hindi pa niya kaya ang mamuhay na aswang ng nag-iisa. Palagi naman tayong nag-iingat Ikaw naman, napaka-nervyosa mo. Halika na nga, matulog na tayo. Bukas, marami na naman bibili ng balot natin. Sana maraming buntis ang maglihi ng balot para palagi tayong may espesyal na pagkain. Ay nako, tumigil ka na nga. Matulog ka na. Lumipas ang ilang araw at bumili uli si Pons ng balot sa kanila.
Inaasahan na yun ni Mang Arnold dahil hahanap-hanapin talaga ng buntis ang balot. Hindi dahil sa paglilihin nito kung hindi ang mismong binhi ng aswang na kanilang itinanim sa sinapupunan ng babae. Magandang araw po, Mang Arnold. May balot pa po ba kayong tinda? Ay oo naman. Marami kami niyan dahil yun talaga yung tinitinda naming itlog. Puro itik kasi ang aming alaga. Oo nga po eh. Kilala na nga po kayo dito sa atin na balutan. Ay, pagbilan nga po uli ako ng 10 piraso. Nagahanap na naman po kasi yung asawa ko ng balot eh. Mukhang nagustuhan niya talaga ah. Opo. Nag-aalala nga po ako baka mamaya ma-high blood. Kaso nagagalit naman sa akin kapag hindi ako sumusunod. Ay nako, sundin mo na lang muna yung asawa mo. Sige ka, baka mamaya hindi makumpleto yung katawan ng anak mo kaya naman lumaki siyang tumutulo ang laway. Ala, si Manong. Kasabihan lang po yun. Hindi naman po siguro totoo yun. Mas mabuti na yung sumusunod tayo. Wala namang mawawala, di ba? Sandali. Kukuha lang ako ng balot. 10 piraso baka mo? Oo, 10 piraso po. Sa bagay, may point po kayo. O sige po, Mang Arnold. 10 na piraso ha. Nauubos ba niyang lahat nito? Ay, hindi naman po. Ako'y napapakain din naman ng balot. Ganun ba? Eto. Sisingilin kita ngayon pero dinagdagan ko ng 2 balot ang binili mo ha. Ay, napakabait niyo naman po. O sige po. Salamat po ng marami. Alis na po ako. Sige. Kumusta mo na lang ako sa asawa mo ha? Opo, Manong. Pagkatalikod ng lalaki ay lumapad na ang ngiti na matanda. Halos magningning ang mga mata dahil sa kasabikan. Kinagabihan, binalikan ng matanda ang tinitirhan ng mag-asawa. Nakasilip na naman siya sa butas na yero ng bubungan nila. Nanlalaki ang mata ng matanda nang makita ang babaeng buntis na kinakain ng hilaw ang balot na binili ng asawa nito. Wala si Pon sa bahay ng mga sandaling yon, kaya malayang nakain ng babae ang mga hilaw na balot. Hindi maiwasan ni Mang Arnold na mapahagikik sa tuwa. Bahagya itong narinig ng babae, dahilan para matingala sa butas na yero. Mabilis na nagtago matanda at narinig niyang sinisi ng babae ang pusa. Umalis na rin si Mang Arnold at masaya niyang ibinalita sa asawa ang kanyang nalaman. Galing ka na naman doon. Kailangan kong bantayan ang pagkain natin. Haba, lumulusog na siya. Ilang linggo na lang pwede nang anihin. Palagi ko siyang dadalhan ng balot para lalong lumusog ang ating pagkain. Paano mo siya dadala ng balot, Aber? Di maglalako ako ng lutong balot tapos dadaan ako sa bahay nila. Ginawa nga ni Mang Arnold ang kanyang plano. Tuwing gabi, naglalako siya ng balot. Pero doon lang sa may iskinita kung saan nakatira ang babaeng bibiktimahin nila. Hindi naman siya nabigo dahil sa 2 tawag pa lang niya ay nagkukumahog ng lumabas ang babae para bumili ng balot. Marami itong binili. Pero dahil alam naman ng matanda kung anong klaseng balot ang hanap nito, binibigyan niya ng hilawang buntis at hindi na niya ito pinabayaran. Gabi-gabi ay ginagawa niya yon bago dumating ang asawa ng babae para may oras pa itong kainin ng hilaw na balot. Laging nakabantay ang matanda sa bubungan ng bahay kung saan nakatira ang babae para makita niya na talagang kinakain nito ang binibigay na balot. Ilang linggo ang lumipas at 3 na silang nagbabantay sa bahay na yon tuwing gabi. Kasama na niya ang asawa at anak dahil anumang oras ay lalabas na ang binhi na itinanim ni Mang Arnold sa babaeng buntis. Ang binhi na yon ang maglalabas ng sanggol mula sa sinapupunan ng babae. Kapag lumabas yon, doon pa lang nila ito susugurin para makain ng sanggol. Tama ka nga po, Tay. Aantayin na lang natin at malapit nang lumabas ang binhi na itinanim mo sa kanya. Ang bango na po ng amoy ng sanggol. Lalo akong natatakam eh. Matagal na panahon nang hindi ako ulit nakakatikim ng ganyang espesyal na pagkain. Palagi kasing balot at itik ang kinakain natin eh. Bihira kasi ang bumibiling buntis. Kaya bihira tayo makapambiktima.
Ngayon na lang ulit. Hindi na natin siya dapat napabayaan dahil baka maunahan tayo ng ibang aswang. Baka sa oras na lumabas ang binhi iba ang kinabang. Kaya nga, magmula ngayon, palagi na tayong nakabantay sa kanya para tayo ang makinabang sa pinaghirapan natin. Natatakam na rin ako sa espesyal na pagkain na yan eh. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na nila iniwan ng babae. Palagi silang nakasubaybay sa babae. Lagi nila itong sinusundan kahit saan siya magpunta. Hanggang sa isang hapon, may pinuntahang kaibigan ng babae. Naglalakad lang siya bilang ehersisyo na rin sa kanyang pagbubuntis. Hindi naman kalayuan ng lugar na pupuntahan nito pero bukid ang nadaanan niya dahil ang kaibigan niya ay nakatira doon. May-ari ang mga ito ng bukid na sinasaka ng magulang nito. Sa paglalakad ng babae, nakaramdam na siya ng kakaibang pananakit sa kanyang tiyan. Nagbagal na siya sa paglalakad. Napahinto naman si Mang Arnold at ang mag-ina niya at pinagmasdan nila ang nangyayari sa babae. Nagpaparamdam na ang binhi. Mukhang ngayon na siya lalabas. Hindi na siya mapipigilan. Nasa tamang oras at lugar tayo Kailangan natin maganda at maging alerto. Mabango ang sanggol sa kanyang sinapupunan kaya maraming aswang ang nakaabang. Tsak na meron din sa paligid. Alvin, magmatsak ka ha. Baka may kalaban na bigla na lang sumalisi. Ako na po ang bahala dyan, Nay. Doon ako po pwesto sa banda roon. Matyagang naghintay ang mag-anak sa nangyayari sa babae. Lalong sumasakit ang tiyan nito hanggang sa naghanap na ng mapagpapahingahan. Sumilong ito sa ilalim ng isang puno at nagpalinga-linga para makahanap ng mahihingan ng tulong. Sumasakit ang tiyan ng babae hanggang sa hindi na niya kinaya. Napaupo ito at unti-unti nang nilalabasan ng dugo. Sigaw siya ng sigaw pero walang dumarating na tao hanggang sa lumapit na sina Mang Arnold at Aling Huling. Mas tumanda ng itsura nila dahil unti-unti na silang nagsasaaswang. Ineng, kailangan mo ba ng tulong? Mukhang ang kailangan niya ng tulong. Nahihirapan na siya Bakit hindi natin tulungan? Tayo lang ang nandito. Pangit naman kung umalis pa tayo habang siya ay nahihirapan. Anong dapat natin gawin sa kanya, asawa ko? Nahihirapan na siya sa kanyang dinadala. Tingnan mo't dinudugo na. Tulungan na natin siyang mawala ang kanyang paghihirap. Magandang ideya. Kung ganon, kunin na natin ang nasa sinapupunan niya. Takot na takot ang babae. Nang makita silang nag-anyong aswang na ng tuluyan, lalong sumigaw ng malakas ang babae habang umiiyak. Halos mapatid na ang kanyang litid niya sa liig sa kakasigaw. Pero dahil alanganin ng oras, walang taong dumaraan doon. Paulit-ulit na tinatawag ng babae ang asawa niya sa kanyang cellphone para humingi ng tulong pero hindi naman sinasagot dahil nasa trabaho ito. Humingi na siya ng awa sa dalawang matanda pero para na silang mga baliw dahil hibang na sa masarap na amoy ng kanilang nalalanghap. Nilapitan ni Aling Huling ang babaeng buntis at diniinan ng tiyan nito para lalong lumabas ang sanggol sa sinapupunan. Inilawit naman ni Mang Arnold ang mahaba niyang dila at iniabang ang dulo nito sa labasan ng sanggol. Huwag ka na magsisigaw, Ineng. Wala namang makakarinig sa iyo. Mapapagod ka lang at manghihina. Sa amin, malaking tulong yan dahil nailalabas mo ng mas mabilis ang sanggol. Makukunan ka rin naman kaya hayaan mo nang kunin na lang namin ang anak mo. Tinutulungan ka lang namin na maisalba ang buhay po. Pagkakanak rin naman kayo ulit pero ang isang ito, hindi pa panahon para ibigay sa iyo. Ito ay para muna sa amin. Lalong diniinan ni Aling Huling ang tiyan ng babae. Hinilit pa niya ang tiyan para tuluyang malaglag ang sanggol. Lalong dumaing sa sakit ng tiyan ng babae. Pakiramdam niya ay may lalabas na halimaw. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa nanghina na siya at unti-unting nanglabo ang kanyang paningin. Pinawisan na rin siya ng butil-butil at namumutla na ang balat.
Dumating na rin si Alvin matapos tawagin ng mag-asawang matanda. Nang tuluyan ng lumabas ang sanggol ay pinagsaluhan nila ito. Napapaungol pa sila dahil sa kagalakan habang kinakain ng sanggol. Wala silang pakialam kahit panay ang pagmamakaawa ng babaeng buntis sa mahina nitong boses. Binusog nila ang kanilang sarili hanggang sa makontento. Maya-maya ay naalarma sila nang makarinig ng parating na tricycle. Dali-dali silang nagpulasan. Naiwan ang babaeng wala ng malay. Nagtago ang pamilyang aswang sa damuhan. Tiningnan pa nila kung paanong tinulungan ng sakay ng tricycle ang babae. Diba nay, tay, hindi naman mamamatay ang babae. Sanggol lang naman yung kinuha natin sa kanya. Hindi naman natin siya biniktima. Depende yan sa katawan niya. Dumating kasi agad yung lalaking yun kaya hindi natin nabigyan ng pampamanhid yung babaeng yun. Sana nga ay makaligtas siya. Mabilis sanang madala sa malapit na ospital. O paano? Halina kayong dalawa. Umalis na tayo. Umuwi na tayo. Talaga palang masarap ang sanggol. Gusto ko makatikim ng mga ganon. Mukhang sisipagin ako magtinda ng balot nito para makahanap ng espesyal na pagkain. Eh huwag kang maadik sa pagkain ganon, Alvin. Baka mamaya hindi mo na makontrol ang sarili mo. Dapat nasa disiplina rin yan ha. May mga alaga naman tayong itik at balot na masarap din naman. Sapat na yun minsan lang tayong kumain ng sanggol para lang mapalakas ang ating nangihinang katawan. Pero kung sa pagtawid lang naman ng gutom, sapat na yung pagkain meron tayo sa bahay. Lumipas ang ilang araw, balik na naman ang buhay nila sa normal. Nagbebenta ng balot at itik dahil ito ang ginagawa nilang paraan para makahanap ng panibagong biktima. Madalas lang nilang kinukuha ang ilang enerhiya ng kanilang mga suki sa oras na makakain ng mga ito ng balot. Palagi nilang inaalagaan sa orasyon ng mga tindang balot, mapahilaw manuluto. Isang araw, masayang umuwi ng bahay si Alvin dahil sa isang magandang balita na kanyang dala. Malapad ang ngiti mo, anak. Parang ang saya-saya mo ngayon, ah. Bakit ba? Palagi namang ubos ang tinda mong balot sa paglalako pero hindi ganyan kaganda ang ngiti mo. Mukhang may bago kang dalang balita sa amin ng tatay mo. Baka naman may nagugustuhan ka ng babae, anak ha. Nako, mag-iingat ka. Baka mamaya yan pa ang magsisiwalat sa lihim natin. Dapat ang mapapangasawa mo kagaya rin nating aswang. Kahit nasa ibang lahi pa yan, ang mahalaga, hindi tayo may papahamak. Grabe naman po kayo, tay, nay. Ang ibabalita ko lang naman dahil may magkasintahan na bumili sa akin ng balot. Buntis po yung babae. Anak, di ba sabi namin ng tatay mo hindi mo na tayo titikim ng sanggol? Katatapos lang natin Sabi ng hahanap-hanapin mo ang lasa nun Pero kailangan mo magtimpi. Iba naman po ito, nay. Baka nga matuwa pa sila sa atin Bakit mo naman nasabi? Kailan pa natuwa ang babaeng mamamatayan ng anak? Ang mga babae pong hangad na magpalaglag ng sanggol. Matutuwa yung mga babaeng ganon kung magpapalaglag sila ng sanggol. Narinig ko po kasi kaninang pinag-uusapan ng magkasintahan na ipapalaglag yung bata Kasi pareho lang silang nag-aaral sa kolehiyo. Pareho silang pumayag na gawin yun. Mapapagalitan daw po kasi sila ng magulang nila kapag nalaman ng kanilang sitwasyon Lalo na yung babae dahil mukhang ginagapang siya ng magulang niya sa pag-aaral. Sayang naman po kung masasayang lang yung espesyal na pagkain na yun. Kaya kaysa sayangin nila, pwede po natin mapakinabangan. Ganun ba? Hindi ko rin talaga sila maintindihan. Ayaw pa nila ng ganong sitwasyon pero ginagawa nila ng walang pag-iingat. May punto ka naman, anak. Teka, kumain ba ng espesyal na bulot yung babae? Opo, tay. Ang totoo, siniguro kong kinain niya yung balot na yun. Kaya hahanap-hanapin na niya. Palagi kong dadaanan yung bahay ng babae para dalan ng hilaw na balot kasi alam kong hahanapin niya yun. Ay sige, kapag ganyan ang sitwasyon, hindi ko na kayo pipigilan. Kesa nga naman masayang yung espesyal na pagkain. Tayo na lang ang kumuha nun.
Mabubusog na tayo, matutulungan pa natin sila sa kagustuhan nilang mawala ang sanggol na kanilang binuo. Araw-araw ngang sinubaybayan ni Alvin ang babae. Tuwing umuwi siya sa bahay ay nagkukwento siya sa mga magulang tungkol sa kalagayan ng bago nilang biktima. Ganun po pala yun, Tay. Sa oras na makain na nila yung espesyal natin balot hilaw na balot na yung susunod nilang hahanapin. Para na rin silang aswang kagaya natin. Hindi sila aswang. Ginagawa lang nila yon dahil sa binhi na naitanim sa kanilang tiyan. Ang binhing yon ang naguudyok sa kanila na kumain ng hilaw na balot. Kasi ang hinahanap ng binhi ay sariwang dugo at pusong buhay at tumitibok. Kapag hindi nakain ng hilaw na balot ang biktima natin, babalingan ng binhi ang biktima. Sisip-sipin niya ng paunti-unti yung dugo ng babae saka kakainin yung puso bago pa mamatay ang biktima. Tapos, papanatilihin ng binhing yon na buhay ang sanggol sa sinapupunan hanggat hindi pa nakukuha ng aswang ang kanyang amo. Ganun pala yun. Ano po pala yung mangyayari sa binhi na itinanim natin sa kanila pagkatapos natin makuha yung sanggol? Mamamatay din naman yung binhi na yon dahil hanggang doon lang ang kanilang tungkulin. Pero ang ibang aswang, inuurasyonan nila ang binhi para tuluyang gawing aswang ang biktima. Hindi naman tayo kasing sama nila. Ayaw naman nating gawing aswang ang mga tao. Ang gusto lang naman natin maibsan ang gutom at uhaw natin. At para manumbalik ang ating lakas dahil nangihina ang ating katawan kapag hindi nakakatikim ng dugo at laman ng tao. Hoy, ikaw Alvin, ang dami mong tinatanong sa tatay mo. Hindi nga namin sinasabi sa iyo ang bagay na yan dahil ayaw naming maluloko sa sarap ng espesyal na pagkain Ang gusto namin ay mabuhay ng kontento lang sa pagkain ng hilaw na balot at sariwang karne ng hayop. Saka, huwag na huwag mong pag-aralang gagawing aswang ang mga tao ha. Hindi mo rin naman magugustuhan yan sa huli. Pagsisisihan mo rin yan. At ikaw naman, abay, talagang sagot ka naman ng sagot sa mga tanong ng anak mo. Lalo yang masasabik dahil sa mga kaalaman na yan Mas mahirap na yung pag-eksperimento siya na mag-isa. Tapos, hindi natin namamalayan na napapahamak na pala ang anak natin. Mainam na yung nagagabayan natin siya ng maayos. Nay, huwag na po kayo mag-alala. Lagi ko naman pong iniisip ang mga pangaral niyo sa akin Hindi ko po kayo susuwayin. Dumaan ang mga araw. Napansin ni Mang Arnold ang pag-uwi ng kanyang anak. Balisa ito at pinagpapawisan ng butil-butil. Halata sa kilos na may kung anong gumagambala kay Alvin. Anong nangyayari sa iyo, Alvin? Aba, hindi ka nakaubos ang paninda mong balot ngayon Maraming natira. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito masisira Pwede pa ito bukas basta iinitin lang at isasama sa mga bagong luto. Bakit ka ba nagkakaganyan? Tay, yung babae po. Anong babae? Sino babae? Yung nilagyan ko po ng binhi. Ano nangyari sa kanya? Sabihin mo, namatay ba? Hindi ko po alam. Kanina po, sinundan ko siya Kasi kahina-hinala yung kilos niya. Nalaman kong pupunta siya sa aborsyonista. Nagalit po ako. Kaya bago pa siya makarating doon, sinugod ko po siya at sapilitang kinuha yung espesyal na pagkain na gusto niya lang itapon. Nawala ako sa sarili ko dahil sa galit sa kanya Hindi ko napigilan ang pagkaaswang ko. Kinain ko po yung sanggol sa tiyan niya. Tapos ang mahimasmasan ako, litong-lito ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nagmamadali akong tumakas. Anong sinabi mo? May nakakita ba sa'yo? Palagay ko naman po wala. Ito na nga bang sinasabi ko Halika nga! Sumama ka sa akin! Saan po tayo pupunta? Sumunod ka na lang! Dinala ni Mang Arnold ang anak sa kamalig kung saan doon sila nag-iipon ng mga itlog na ginagawang balot. May haligi doon na malaki at matibay. Dali-daling itinali ni Mang Arnold ang anak gamit ang malaki at matibay na lubid. Anong ginagawa mo sa akin, Tay? Bakit mo ako'y tinatali? Naranasan mo na ang maging halimaw, Alvin. Lumabas na ang pagiging aswang mong walang puso
dahil sa matinding galit at kasabikan sa pagkain yon. Kapag pinabayaan kita, tuluyan ka na magiging aswang na lumalapad ng tao. Hindi lang yan nakakainin mo sa susunod. Kailangan mong pigilan yan, anak. Kontrolin mo ang sarili mo. Pakakawalan lang kita kapag bumalik ka na uli sa pagiging simpleng aswang. Tay, wala naman po akong ginawang masama. Hindi ko naman po pinatay yung babae. Kinuha ko lang yung espesyal na pagkain na balak niyang itapon. Huwag niyo akong ikulong at itali dito. Pakawalan mo ako, Tay. Hindi naman ako nawawala sa sarili. Hindi po ako nahihibang. Hindi ko na po ulitin. Parang awa niyo na po. Anak, pasensya na. Diyan ka muna. Hanggang sa matapos sa pagpapakita ang buwan sa langit tuwing gabi. Kahit anong sigaw at pagmamakaawa ni Alvin ay hindi na siya pinakinggan ni Mang Arnold. Lumabas ang matandang lalaki ng kamalig at sinalubong siya ng asawa. Nagtataka ito kung ano ang nangyayari sa kanilang mag-ama. Anong ginawa mo sa anak mo? Bakit mo siya ikinulong doon? Huwag mo siyang pakikialaman, Huling. Ako ang magsasabi kung kailan siya dapat pakawalan. Kaya ano pang ginawa niya? Inaya ang asawa sa loob ng bahay at doon ikinuwento ang nangyari. Dahil doon ay hindi na kumontra ang asawa sa ginawa niyang pagpapasya. Hinayaan siya nitong disiplinahin ng kanilang anak. Ilang araw at gabing nakagapo si Alvin sa loob ng kamalig. Tuwing malalim ang gabi ay para siyang asong wala sa sarili habang umaalulong. Nagpupumilit siyang makatakas. Kapag pinupuntahan ni Mang Arnold ang kanyang anak, halos hindi na ito makilala. Galit na galit ito at gustong sugurin ng ama. Kaya hinagupit niya ang anak nito gamit ang latigo para bumalik ito sa katinuan. Ilang gabi silang palaging ganoon ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa hanggang tuluyang sumuko si Alvin. Natanggap na niya ang pagkakamali. Bumalik siya sa katinuan at nakontrol na niya ang pagnanasa sa sariwang laman ng tao. Nang tuluyan ng makabalik si Alvin sa sarili, ay pinakawalan na siya ng ama. Ginamot naman siya ng kanyang ina at inalagaan hanggang sa tuluyang lumakas. Tuluyan ang nakalimutan ni Alvin ang halimuyak ng mabangong sanggol at bumalik sa pagkain ng sariwang balut at itik. Natutunan niya kung papaano ang makontento sa pagkain na meron sila. Mula noon ay hindi na nang biktima ng tao ang kanilang pamilya para na rin maiiwas si Alvin sa kapahamakan. Bumalik na rin si Alvin sa paglalako ng balut tuwing gabi at masaya na sa paglanghap ng enerhiya mula sa taong kumakain ng tinda niyang balot. Alvin, dumadami na ang suki nating maghahango ng mga balot ha. Huwag ka na maglako. Dumito ka na lang sa bahay. Hindi na namin matapos ang nanay mo ang dami ng order sa'yo. Tulungan mo na lang kami dito. At saka, kailangan nating paramihin pa ang mga itik. Medyo nauubusan tayo ng supply ng balut eh. Sige po, Tay. Hinto na po ako sa paglalako. Tutulungan ko na lang po kayo ni nanay dito. Ay mabuti naman. Simulan mo na rin kayo maghanap ng aswang na mapapangasawa na magkaroon na tayo ng katuwang sa negosyo. Hindi na natin ito kaya na tayo-tayo lang eh. Hinihintay ko na lang pong may aswang na dumapo sa bubungan natin. Mahirap pong maghanap, Tay eh. Sino naman ang aswangan datapo sa bubungan natin? Sino naman ang aaswangin niya dito? High blood naman kayo kaagad. Nagjo-joke lang po ako. Tay, halina kayo mag-ama at tayo'y kakain na. Nakapagkatay na ako ng itik Hoy, tingnan mo anak. Paanong dadami ang alaga nating itik ang nanay mo panay ang katay? Kaya kailangan na talaga nating paramihin ang mga yan. Hindi rin naman po dadami yan, Tay kasi nagbebenta tayo ng mga itlog na ginagawang balot at penoy tapos may itlog na pula na rin tayo. Bukod dun, kinakain din natin ng mga balot. Nagtawanan na lang ang mag-ama dahil sa problema nila sa negosyo na kailangan nilang solusyonan. Ganun pa man, masaya ang pamilya nila na maging simpleng aswang na ang kinakain lang ay balot at itik. Wakas!